Muli, magandang hapon po sa bawat isa. Tuloy po natin ang ating mga pinag-aaralan po dito sa Rema Pills. So, maging ready po tayo. Hayaan po natin na muli mapakinggan natin kung ano po yung mensahe or makakatulong po sa atin sa ministry. Ang title po na pinag-aaralan po natin ngayon ay kadugtong po ng pinag-aaralan po na tinuro po nila Pastora Almiran, Pastor Marvin sa mga takot sa ministry. Sino po ba dito ang mga takot maglingkod o takot humawak ng ministry? Ito po sa number 1, nabanggit po ni Pastora Almira, sabi niya sa number 1, sabi niya, pauwiin ka ng Diyos sa ministry. So, pwede po tayong pauwiin ng Diyos kapag tayo po ay takot. Takot humawak, takot maglingkod. Nabanggit din naman po ni Pastor Marvin dito po sa number 2, hindi mo magagawa ang pinapagawa ng Diyos. So, malinaw po na kapag ikaw ay may takot, may pangamba, maaring hindi mo magagawa ng maayos ang pinapagawa ng Diyos sa atin. Dito naman po sa pangatlo, sa kadugtong na pinag-aaralan po natin, number 3 na po tayo, hindi maaring gamitin ng Diyos ang servant niya na full of fear. Dapat full of faith. So, dapat buong buo, hindi daw po kalahati. Hindi daw po hindi dapat puno, hindi kapag naglilingkod ka sa Diyos, hindi niya tayo magagamit o hindi niya tayo mapapakinabangan kapag tayo ay punong-puno ng takot. Sino po dito ang may ministry? Sino po dito ang gusto magkaroon ng ministry? Yan, marami po sa atin about ministry ang pinag-uusapan natin. Ministry, meeting the needs of people through God's power. So, ang ministry ay pinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. Ang tanong ko po, sino po ba dito ang hindi nakaramdam ng takot? O hindi nakaramdam ng pangamba kapag sinabi ng pastor mo, pastor natin na, ikaw na ang ahawak ng simbahan. Kailangan magtayo ka ng simbahan na ganito. Kailangan sa buong lugar nyo ay matayuan mo ng mga simbahan. So, sino po ba dito hindi nakaramdam ng pangamba or takot? O pag binanggit ng ating head pastor, ikaw yung nahawak ng simbahan dito, ikaw ba yung tatanggi mo? Ay, hindi po. Or ngingiti ka na lang. Siyempre, ang ministry ay promotion po ng Panginoon. Pero, alam nyo po ba, kahit ako rin po nung binigyan ng pagkakataon ng Diyos na magkaroon ng ministry, nasign po tayo ng ating mga pastor, ako rin po ay nakakaramdam ng takot, nakaramdam ng pangamba. Bakit po? Kasi ito po ay responsibilidad. Hindi lang po ito basta kung kailan mo gustong ayawan, kung kailan mo gustong bumalik. So mahalaga po ito, kaya nakakatakot kapag pwede kang makaramdam ng takot kasi nga, paano kapag hindi mo nagampanan? Amen po. Pero, mas nakakatakot kapag wala kang ministry. Amen po. Mas nakakatakot kapag wala kang ministry. Kapag hindi ka na pinagkatiwalaan ng Diyos sa ministry. Amen po. So, isa po dito sa pinag-aaralan po natin, dito po sa sa Deuteronomy chapter 1 verse 28. Ayun, basahin ko po sa inyo. Ito yung time na nagpadala sila ng mga espiya para ibigay ng Panginoon yung mga lupain na para sa kanila. Verse 28, sabi po rito, paano tayo makakapunta roon? Tinakot tayo ng mga nagmamanman sa lupain. Sinabi nilang mas malakas at mas matataas pa sa atin ng mga tao roon. At mas mataas pa sa atin ng mga tao roon, at ang mga lungsod nila ay malalaki at napapalibutan ng mga pader na para bang umabot na sa langit ang taas, at nakita pa nila roon ang mga angkan ni anak. So noong time na yon, maaring nandun yung pangamba nila kasi nga pag nagpunta sila doon or lumakad nila sa pinapapunta sa kanila ng Panginoon Diyos, maaring sila ay patayin, sila ay sakupin. So sa atin po hindi nawawala po yung pangamba kapag ikaw ay na-assign, kapag ikaw ay pinagkatiwalaan ng ministry. Amen po. Isa po dito sa mga ministry po natin, syempre lahat po tayo, hindi lang naman po ito patong na pag sinabing ministry nasa pulpito ka. Isang ministry po natin dito ay soul winning. Madalas
sa soul winning po, sino po dito ang takot ma-reject? Lalo na kapag kilala ka ng kaibigan mo, kilala ka ng kamag-anak mo, or katrabaho mo, usually, dyan po nagsisimula yun nandun yung pangamba. Kahit na ngayon, may mga kakilala tayo, kapitbahay, na alam natin na kilala ka nila, alam niya yung buong pagkatao mo, pero dumarating talaga yung time na nandun yung pangamba na baka ma-reject ka. Baka salungatin ka nila. Amen po. Ito, bakit? Madalas kasi, lalo na siguro pag mga kababata mo, or nung nasa probinsya pa kayo, maaring isa ka sa mga kailala nila na gumagawa ng mga kamundo. Siguro, dati, isa ka sa mga kasama nila na madalas gumawa ng kalokohan. Amen po. Pero sa atin po, ang mangyari po doon, ang resulta, ang ending, hindi ka makakapag-share. Kasi nandun yung pangamba, nandun yung takot na i-reject ka nila. Ito po, hindi ka magagamit ng Diyos sa ministry ng soul winning. Kapag umiiral lagi yung nahihiya ka, nandun yung pangamba, natatakot kang ma-reject. Amen po. So, hindi ka mapapakinabangan ng Diyos sa soul winning, sa ministry. Kaya nga, kailangan natin ng full of faith, hindi full of fear. Dapat buong-buong pananampalataya natin. Sino po ba dito ang matatapang? Matatapang na lingkod ng Diyos. Amen po. So ito po, paano ba magkaroon ng full of faith? Paano ba ano ba yung dapat nating gawin para magkaroon tayo ng lakas ng loob na gawin o maglingkod sa Panginoon para makapag-ministry po tayo? Naalala niyo po sa Matthew 28, binabagit sa atin, humayo ka sa buong sanlibutan, turuan natin sila na maging alagad. Bautismuhan natin sila, sama sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Alam niyo sa verse 20, binabagin niya po rito, sabi niya, sa verse 20, sa Matthew 28, sabi niya, at tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Kung ito po, isa sa mga lagi nating pinanghawakan, na kasama natin ang Diyos, kahit saan ka sa lupalok ng mundo, na kapag sa paglilingkod po natin, hindi ka mangangamba. Pag laging ito ang nasa isipan po natin, nasa heart po natin, nakasama po natin ng Diyos, at hindi kanya pababayaan. Amen po. Nandun yung kasiglaan, nandun yung malaya mong magawa, yung pinapagawa ng Diyos. So, nabubuo yung pananampalataya po natin, nawawala yung pangamba, nawawala po yung takot. Amen po. Nalala niyo po nung si Jesus Christ na siya ay bago hulihin. Alam niyo ba yung prayer niya? Sa Luke chapter 22 verse 42. Sabi niya po doon, Ama, maaari alisin mo ang sarong ng paghihirap. Siguro, alam po natin, dahil si Jesus Christ ay tao lang, naging tao siya, bagamat siya ay Diyos, pero that time, nararamdaman niya po alam niya yung pagdadaanan niya. Alam niya yung hirap na pagdadaanan niya. So, bilang tao, makakaramdam ka rin ng takot, nakakaramdam ka ng pangamba. Pero ang ginawa ni Jesus Christ, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Isa sa mga kailangan natin para maging mabuo yung pananampalataya po natin, mawala yung fear, mawala yung pangamba, kailangan natin ng pagtatalaga sa sarili. Siguro, alam ni Jesus Christ ang kahinat na niya po yun, alam niya ang kalooban ng Diyos, pero isa sa mga ginawa niya para matapos niya, magampanan niya yung tungkulin na pinagkatiwala sa kanya ng Ama, tinalaga niya ang sarili niya. At kahit mamatay siya, itutuloy niya ang paglilingkod. Nakaramdam siya ng pangamba, nakaramdam siya ng takot, pero tinuloy niya pa rin yung pinapagawa ng Diyos sa kanya. Amen po. So, kung ito lang yung magiging prinsipyo natin, magiging buo yung pananampalataya po natin at paggagawa po natin ng maayos ito. Kung ang thinking natin ay hindi ka matatakot, kasi kung ang thinking natin ay hindi ka matatakot, kasi kasama natin ang Diyos. Pero kung ang thinking mo ay mag-isa ka, matatakot ka talaga. Amen po, na mag-isa ko lang sa field, mag-isa ko lang dito, wala na naman akong kasama, isa lang po ako dito, mangangamba ka talaga. Pero kung lagi nating isipin sa mga pangako ng Panginoon na hindi ka nag-iisa, kasama natin ang Diyos. So, nandun yung kasiguruhan, nandun yung
maliles yung ano mo, yung isipin mo. Paano yung ganito, paano yung ganyan, lalo na sa mga pastor na naka-assign po sa bawat iba't ibang mga simbahan. Dito po sa Matthew 8:26 po, no, basahin ko po muli sa inyo. Nalala nyo po nung time na bumabagyo, worry sila, takot sila. Kinising lang si Jesus Christ. Sabi niya po rito, verse 26, sumagot si Jesus, "Bakit kayo natatakot? Kay liit ng pananampalataya ninyo." Bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at ang mga alon at biglang kumalma ang dagat. Ibig sabihin, alam ni Jesus Christ na kaya po natin. Alam ni Jesus na mayroon tayong magagawa. Alam po natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen po. Nung that time, kasama nila si Jesus Christ, tayo, alam naman po natin na kasama po natin ng Panginoon. Amen po. So, walang dapat ipangamba. Alam niyo po, simula nung na born again ka, hindi ka na nag-iisa. Meron ka ng kasama mo na ang Diyos. Kahit hindi sa soul winning, kahit anong ministry pa yan, anything na ginagawa mo sa Diyos, ay hindi mo magagawa ng maayos kung may takot ka. Amen po. So ito po, so yan po ang dapat po natin gawin para magkaroon po tayo ng full of faith. Pero napakarami po. Pero paano ba nakakapasok ang takot sa buhay natin? Ang dahilan na hindi po tayo nakakapaglingkod ng maayos. Takot kang hawakan ng ministry, takot kang humawak ng simbahan, takot kang mag full time. Ito po, maring siguro may dagdag ko lang din po, no? Siguro isa po dito, kapag hindi mo kilala ng lubusan ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Yes, totoo nga naman. Kapag hindi mo kilala ng lubusan ng pinaglilingkuran mo, maaring magduda ka, paano na yung future ko? Matatakot kang humawak ng ministry, matatakot kang humawak ng simbahan, kasi alam man naman po natin na tayo po ay nabubuhay sa pananampalataya sa pagmi-ministry po natin. Paano yung renta, paano yung ganito, lalo na kapag sa programa ng simbahan po natin, dapat from time to time nadadagdagan yung mga simbahan po natin, nakapag-produce ka ng mga manggagawa. Amen po. So dapat isa po dito, dapat isang dahilan lang naman kung bakit ka nagkakaroon ng pangamba, hindi mo kilala ng lubusan ng pinaglilingkuran mo. Siyempre dapat tayo sa ating matatagal na, dapat kilala natin ang Diyos. Kilala po natin pinaglilingkuran po natin. Kaya nga tinuturo sa atin na dapat alam mo na yung kalooban ng Diyos. Kapag alam na po natin ang kalooban ng Diyos, wala kang dapat ikatakot, wala kang dapat ipangamba. Amen po. O isa po dito sa mga magsisimulang mag full time, meron pa rin dito takot mag full time, takot mag worker. Pero alam naman po natin na matagal nang kinakausap ng Diyos, matagal ka nang kinakausap ng Diyos. Amen po. So ito, lalo na ngayon, ngayong Christmas vacation, actually, may mga ilang kabataan ako tinatanong, kumusta na? Ano ang plano mo? Alam niyo ba na nakakalungkot yung iba? Hindi walang-wala siyang maayos sa sagot. Hindi ko po alam, pagpipray ko po kung magtutuloy pa po ako. Hindi ko matanong lahat kung bakit, anong dahilan niya, pero alam mo, mababasa mo sa mga lumalabas sa media, nandun yung pangamba. Iisip-isip niya paano yung future niya, paano na lang kapag tumanda na siya o nagplano siyang mag-asawa. Amen po. Alam po natin na na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Tingnan na lang po natin yung mga pastor po natin. Sa tagal na nilang naglilingkod, hindi naman sila pinabayaan ng Diyos. Amen po. Yung mga sinuunang panahon na disipulo ni Jesus Christ, hindi naman po sila pinabayaan. Amen po. Kung titingin po kasi tayo sa mga paligid po natin, talagang madidistract ka, matatakot ka, mangangamba ka. Kaya laging pinapaiwas sa atin, huwag mong ibigin ang mundo at ang mga bagay sa mundo. Kasi pag nakapokus ka na doon at hawak ka ng ministry, paparealize sa'yo ng kaaway, wala kang mapapala dyan. Amen po. So, kilalanin po natin ang Diyos po natin. Sa mga nagsisimula, kami na po ang nagsasabi, buhay ang Diyos po natin. Hindi kanya pababayaan. Number 2, siguro pwede kong banggitin po dito na isang dahilan kung bakit naapektuhan yung paglilingkod po natin. Kasi pag minsan, 1 taon, 2 taon, maglilingkod ka, pero magugulat ka na lang, pagdating ng training, hindi mo na siya makikita. Kahit gustong-gusto niyang bumalik, hindi na siya makabalik. Dahilan po siguro yung lumalabas sa bibig mo.
yung lumalabas sa bibig po natin. Amen po. Kasi kapag hindi po tayo naging aware kung yun na yung lumalabas sa bibig po natin na hindi ko kaya, hindi ko magagawa, alalahanin po natin, yan ang panghahawakan ng kaaway. Amen po. Kaya nga kung ano yung madalas lumalabas sa bibig po natin, yan ang nagiging prayer po natin. Yan ang nagiging kinakalabasan ng future po natin. Kaya ingat po tayo sa mga lumalabas sa bibig po natin. At yan ang panghahawakan ng kaaway. Dito po sa Revelation chapter 21 verse 8. Basahin ko po sa inyo po. Isang verse po natin. Revelation chapter 21 verse 8. Verse 8. Pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag. Mga ayaw sumampalataya sa akin, marurumi ang gawain, mga mamamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at sa lahat ng sinungaling. Itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Alam niyo po mga kapatid, ayaw ng Diyos ng duwag. Hindi ka mapapakinabangan ng Diyos. Kaya nga ito po, kapag binigyan po tayo ng ministry, wag mo isipin kung paano magawin. Alam ng Diyos alam ng Diyos yung kung paano kanya tayo tulungan. Amen po. Ako po nagsasabi, lagi kahit dito po hanggang ngayon, kapag may mga panibagong programa, nandun yung pangamba, may isip mo pa rin, nandun yung takot, na what if hindi ko magawa. Pero magkaiba kasi yung nakakaramdam ka ng takot, pero hindi ka duwag. Amen po, magkaiba po yun. Nakakaramdam ka ng pangamba, paano yung ganito? Pero ang maganda po sa atin, itinuro sa atin na huwag maging duwag. Amen po. Kung isipin mo yung halimbawa sa mga maraming simbahan na ipapahawak sa'yo, paano yung ganito? Talagang magiging higanti sila sa paningin mo. Magiging bundok sila na para bang hindi mo alam, hindi po natin alam kung paano pagtatagumpay ng mga problemang ito. Pero sabi ko nga po, kung titignan po natin yung mga pangako ng Diyos, mga salita niya, sapat na po ito para mawala po yung mga pangamba. Amen po. So, malinaw po na binanggit po natin mapapahamak po tayo. Hindi po tayo makakapasa kapag tayo po ay punong-puno ng takot. Yan sa pagtatapos po natin, hindi tayo exempted sa nabulungan ng kaaway para matakot. Pero tayo ay binigyan ng titulo para magtagumpay. So, hindi mo dapat iwanan ng ministry mo. Hindi ka dapat maging duwag, maging matakot sa pinapagawa ng Diyos sa atin. Huwag kang matatakot na kasi inisip po natin talaga ang kalaban talaga natin dito madalas yung future mo. So una, magpapagamit ka, isang taon, bata ka pa ang mga binata pa, pero habang tumatanda ka na, inisip mo, paano si ganito, mayroon na siyang ganyan. Amen po, bubulungan ka ng kaaway. Hindi ko po kaya maging leader. Ayaw ko po ng responsibilidad. Pero sa totoo lang, iniisip-isip mo yung future mo. Alam nyo po, alam ng Diyos po yung ikakabuti po natin. Amen po. So, wag po nating iiwanan sa mga magbabakasyon po ngayong December. Ayan ang kalaban po natin. Bakit? Babalik ka sa comfort zone mo, makikita mo yung iba yung ambience na pupuntahan mo. Hindi naman yung makakasama mo, hindi naman sila karamihan na makakasama mo natin sa bakasyon, hindi naman sila, wala naman silang ministry. Kaya kung ano yung i-inject nila, ingatan po natin yung mga i-entertain po natin. Amen po. Last verse ko na po dito sa Deuteronomy chapter 1 po pa rin. Kadugtong man ng verse 28. Simulan ko po ulit sa verse 28 po, Papaano tayo makakapunta roon? Tinatakot tayo ng mga nagmamanman sa lupain. Sinabi nilang mas malakas at mas mataas pa sa atin ng mga tao roon, at ang mga lungsod nila ay malalaki at napapalibutan ng mga pader na parang umabot na sa langit ang taas. At nakita pa nila roon ang mga angkan ni anak. Verse 29, pagkatapos sinabi ko sa inyo, huwag kayong kabahan o matakot sa kanila. Verse 30, ang Panginoon na iyong Diyos ang mangunguna sa pakipaglaban para sa inyo. Kagaya ng nakita ninyong ginawa niya sa Egypto, at sa ilang, nakita niyo kung papaano kayo inalagaan ng Panginoon na iyong Diyos, katulad ng ama na nag-alaga sa kanyang anak hanggang sa makarating kayo sa lugar na ito.
Alam niyo po, sa atin po, totoo po yun. Sa una, makakaramdam ka. Normal po yun. Normal po na pag na-assign po tayo sa mga ilang bagay na ito, na ministry, makakaramdam ka ng pangamba, ng takot. Pero hindi ito sapat na dahilan para tanggihan mo yung pinapagawa ng Diyos. Amen po. Magpagamit po tayo, maglingkod po tayo. Alalahanin po natin, ang kabaliktaran ng faith ay fear. Amen po. So, malinaw po sa atin, encourage ko pang bawat sana ituloy po natin ang pinapagawa ng Diyos. Makaramdam ka ng pangamba, mangamba ka man, makaramdam ka ng takot, pero gusto ng Diyos huwag kang maging duwag. Amen po. Ang maganda, patuloy po natin ipinaglalaban ang kalooban ng Diyos na mapaglingkuran po natin siya. Amen po. So, sige po, muli po tayong manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami, O God, sa mga pinag-aaralan po namin, makatulong sa amin upang patuloy na magampanan namin ang paglilingkod, ang pagtitiwala mo sa amin, Panginoon, at O God, tulungan mo kami na maging mabuo maging faithful pa kami sa lahat ng pinapagawa mo sa amin. Hindi man kami maging perpekto sa ministry ito, pero Lord, hindi kami magiging duwag. Panghawakan namin ang mga pangako mo at sapat na ito para magawa namin ang plano mo sa amin. Ikabubuti namin, O God. Salamat sa pagtitiwala mo, pagbibigay mo ng ministry sa amin. Ikaw lamang, Panginoon, ang siyang mapurihan sa buhay namin. Salamat, O God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, magandang hapon po. Magpatuloy po tayo sa paglilingkod.